Hello everyone! Welcome back to my channel. Today, samahan niyo ako sa isang beautiful journey, a charming coastal city in the country of located by the Black Sea. Sa ngayon, nandito pa ako ngayon sa airport at na makikita niyo naman na nasa loob na ako ng airplane papuntang Batumi, Georgia. They call it Batum. So, napakasimple ng place, guys. As in, napakasimple lang talaga. Kung anong makikita mo dito sa Turkey, kagaya ng normal lang siya na city, kagaya ng Şişli, Levant, or yung may mga, alam mo, may mga beauty spots, may mga tourism area, ganun. Ang kinaganda nga lang sa Batumi, or Batum, ay yung casino buildings. Most of the buildings na makikita mo are casinos. So, it means maraming pumapunta doon para maglaro ng casino. At maoobserbahan mo na maraming tinatayo na mga buildings, bagong buildings. Para sa akin na nagtatrabaho sa Turkey, same lang siya ng Turkey. Kagaya ng Samson, Trabzon, ganon. Yung area. At pag nakapunta ka doon, ang dami-daming mga Turkish. Halos naririnig ko nang nagsasalita ay mga Turkish people. Kaya, Turkish. At pumunta rin kami sa area na kagaya nito, nakikita ninyo, may street doon na nakalagay Istanbul Restaurant. Yung mga stores are Turkish stores. May nagbibinta din doon ng mga Turkish delights, Turkish foods, ang daming Turkish restaurants. At most of all, ang daming mga Turkish people na nakatira doon. Kaya, grabe ang influence ng Turkey sa Batum. Alam niyo ba na maraming tao ang nagsasabi na ang Batum or Batumi ay parang halo ng Europe at Turkey? At pagdating mo doon, mapapansin mo agad kung bakit. Ako, alam ko talaga sa sarili ko kung bakit. Dahil very close ang Batum sa border at malakas ang Turkish influence dito, lalo na sa pagkain, architecture, negosyo, at kahit sa daily life. Habang naglalakad ka sa city, makikita kang marami talagang as in Turkish restaurants, Turkish tea houses, kebab house, at maging Turkish-owned stores. Para kang nasa mini Turkey habang nasa Georgia ka. Isa sa pinaka mapapansin mo dito ay ang pagkain. Kung mahilig ka sa Turkish food, para kang nasa heaven. Makakakita ka ng mga kebab houses serving delicious doner, grilled meats, at mainit na mga Turkish teas. At syempre, meron din silang fresh baklava, Turkish delights, at traditional breakfast na may olive, cheese, tomatoes, at warm bread. Pero alam niyo ba, may Georgian desserts at dishes din sila na may Turkish touch. Katulad ng famous, kagaya ng Adrajan Khachapuri, I don't know if I pronounce it correctly. Yung bread boat na may cheese, butter at egg sa gitna. Marami yun dun sa Turkey, dito sa Turkey. At sa region ng Ajara, kung saan located ang Batumi, ay may history na connected sa Ottoman influence. Yes, nakita ko talaga yon. Kaya may similarities and Turkish flavors. Habang nag-i-explore kami, mapapansin mo na maraming signs minsan ng Georgian, minsan Turkish. At minsan parehong meron. Dahil maraming Turkish visitors, investors at workers dito. May mga Turkish cafes kung saan pwede kang uminom ng authentic Turkish coffee habang tanaw ang Black Sea. Imagine the sitting by the coast, drinking Turkish tea habang namahangin at peaceful ang paligid. Yeah, it's really, really, really napakaganda. Isa rin sa mga interesting sa Batumi ay ang old or modern mix nito. May old streets na may European charm,
Tapos biglang may modern skyscrapers, you know? May mga seasides boulevard perfect for walking at kapag gabi, buhay na buhay ang city lights. As you can see, yan, sa likod ko ay ang Princess Casino. Yan ang sentro nila. Ang Batumi Boulevard ay isa sa pinaka-relaxing spots. Dito pwede kang maglakad, magbike, o simply enjoy the seaside. At minsan habang naglalakad ka, maraming maririnig na halos-halos iba't ibang lingwahe. Georgian, Turkish, Russians, English. And that shows how multicultural the city is. Kung gusto mo naman ng Turkish shopping experience, meron din places na mabibenta ng Turkish products, spices, sweets, at may peraso ng Turkey sa bawat sulok. Marami ring Turkish travelers ang tumatawid dito for short visits. Dahil accessible for the Turkish borders, Batum has become favorite destination for many. Mura compared to other tourist places, maganda ang view and rest assured na rich ang culture. At kung mahilig ka sa mosque at heritage, may makikita ka rin isang Islamic Ottoman traces in the region. Yan, makikita nyo dyan sa aking video. This tells the story of Batum deep historical connection with Turkey. Pero ang gusto ko talaga dito is the feelings na alam mo yung relax ka. Parang hindi ka lang turista. Parang welcome na welcome ka, warm ang atmosphere, friendly ang people, and take note guys, wala masyadong traffic light dito. Pag maglalakad ka, yung sasakyan mismo, yung nagmamaneho ay kusang hihinto para tumawid yung mga tatawid. Hindi kagaya dito na nagagalit bigla yung mga tao pag nagkamali ka na nag-stop na at nagbiglang nag-go. At kahit may Turkish influence, very unique pa rin ang Batum when it comes to Georgian identity. It's not Turkey. It's not fully Europe. It's Batum, a beautiful blend of cultures. At kung first time mo pumunta dito, huwag ka lang focus sa tourist attractions. Try the food, talk to locals, visit Turkish cafes, taste Georgian dishes, walk by the Black Sea, and sunset. Doon mo mararamdaman ang magic ng Batum. Para sa akin, ang Batum ay hindi lang travel destination. It's a meeting point of cultures. A place where Georgian and Turkey somehow meet. At iyon ang nagpapaganda sa kanya. So if you're planning to visit, be ready for beautiful views, Turkish, delicious inspired food, and rich history, unforgettable experiences. And yan, makikita nyo, napagod ako sa kakalakad. At bumili na rin ako ng cola, just in case mauuhaw ulit. Yan, makikita nyo sa likod ko ay ang si Ali. Yan, mag-ano yan silang dalawa. Sa likod ko ba na ganang Ferris wheel. Makikita nyo yan, yung boulevard yan dyan. Maglalakad ka, kung gusto mo ng fresh air, kung gusto mo ng, alam mo yung ma-refresh man lang yung mind mo sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Pwede kang maglakad habang nakikita mo yung dagat, Black Sea, at yung paligid ng yung mga lights. Para sa akin, para siyang, alam niyo yung Samson, Turkey. Makukumpara ko siya doon. Yun nga lang, pinagkaiba ay may mas, yung sa gilid ng dagat, malalaki masyado yung mga hotels para sa mga turista at yung mga casino talaga ay napakarami. Emphasize talaga yung casino buildings kasi ang dami-daming taong pumupunta doon for casino. And of course, tourist spots na rin. So dahil curious ako, ayan, libot si Inday. Mura lang pagkain doon compared sa Turkey. Yung alam mo sa sarili mo na
kahit meron kang konting pera ay hindi ka magugutom dahil nga mura yung pagkain. Pero yan lang yung aking paglalakbay. The rest ay andoon lang ako nakaupo. Hindi na kaya ng aking katawang lupa at gusto ko lang ng mamahinga. At same lang naman ang klima at ayaw ko rin maglakad-lakad dahil sa oras na yan at panahon na yan ay maulan. Yung kagaya din ng klima ng Turkey, maulan-ulan konti. Kaya I hope na nag-enjoy kayo sa aking video at iyon, ako'y nagpapasalamat sa inyo for joining me today. And if you enjoy this Batumi journey, don't forget to like, comment, and subscribe hanggang sa susunod nating adventure. Paalam and see you to my next vlog. God bless you all at sana nagustuhan nyo ang aking mini vlog. Yan lang ang aking ma-share sa ngayon dahil papagod pa ang aking katawang lupa. Hanggang sa muli, mga kainday, Cinderella. And now, matutulog na ako. Good night!